never ko talaga na naranasan yung kumain sa 3 beses sa isang araw. Parang malungkot kasi walang laman yung tiyan mo, parang tinitiis mo na lang na kumukulo yung tiyan mo, ganun. So, papasok ka sa school na walang laman, hindi ka nakapag-breakfast. Pero yun, kinakaya ko na lang kasi may pangarap ako. Nahihirapan ako, hindi sa sarili ko, kundi para sa mga kapatid ko nun. Kasi sila maliliit pa, hindi pa nila kayang tiisin yung gutom. So, mahirap na hanggang sa umabot ka na lang na nanlilimas ka na lang ng pagkain sa kapitbahay. Tapos, hindi ka papapansinin kasi parang wala silang pakialam sa inyo, ganun. Mahirap na dinanas namin yung ganung klaseng hirap. Kasi yung papa ko, ultimo pagkain na lang namin, ipangsusugal pa niya. Yun, nagsasideline kami ng mama ko na maglaba sa kapitbahay. Kahit 500 lang yung kita sa isang araw. Yung kinakaya namin na sa 1 kilo, nilulugaw na lang namin para magkasya sa amin lahat. Yung papa ko, yung sinasabi ko na baka hindi na talaga niya kayang magbago. Pinag-pray ko po na hanggang ngayon na sana magbago siya. Kung hindi po talaga siguro yung papa ko, never po namin talaga siguro mararanasan yung ganun hirap. Siguro kung may nagbibenta ng mga bata para lang makapagsugal siya, kaya na kami ibenta. Mahirap lang kasi mama ko may sakit. So, hindi siya mapagaling-galing kasi nga may maintenance siya. So, hindi namin kayang pustisan niya na araw-araw kailangan niya inom ng gamot. Sobrang hirap po yun. Maranasan yung ganong sitwasyon. So, it was 2013 nung dumating si Typhoon Yolanda. Yung municipality namin was totally devastated or totally washed out. Kaya yung time na yon parang wala na kaming pag-asa ba. And then that was a time na dumating si GK sa buhay namin. Nalaman namin na magkakaroon ng pabahay si GK. So we took that opportunities na mag-apply talaga maging isang beneficiary ni GK. Nung time na tinurn over na sa amin yung bahay, parang alam mo yung pakiramdam at yung saya na nararamdaman namin, parang hindi siya mapaliwanag or hindi siya mapapalitan ng kung ano. Nung time na yun, parang nawalan ako ng pag-asa na makakatapos ba talaga ako ng pag-aaral kasi ang oportunidad hindi ganun kalawak. May inintroduce sa amin yung coordinator namin sa summer. Parang ang saya lang and then lahat, parang alam mo yung God's calling talaga, ito yung mangyayari sa'yo. It was 2018 na pumunta ako dito sa Seed Philippines. So, dun nag-start yung journey ko. Dun din nag-start kung paano ko mas nakilala yung ginagawa ni GK and Seed. It's a quite challenging lang din in terms of mapalayo ka sa family mo. Pero I took that challenge na maging strong na person. Kasi yung iniisip ko nung time na yun is para sa family ko, para matulungan ko sila and makahanap ako ng magandang trabaho para mapag-aral ko yung mga kapatid ko. Dahil sa prayer and sa paghingi mo ng tulong na mas patibayin pa yung loob mo talaga. Dahil sa tulong ni Seed Philippines, parang mas naging inspired ako and mas naging committed ako sa kung ano yung gagawin ko in the near future talaga. Lalo na nung mas nakilala ko kung ano yung problema ng bansa natin and kung ano yung ibig sabihin ng pagtulong sa kapwa.
hindi mo kailangan magkaroon ng malaking pera para tumulong sa ibang tao. Kahit sa simpleng bagay na pagtulong, parang it was a big impact na talaga sa mga mahihirap. Kaya doon ako mas naging interested at mas naging eager pa na tumulong din sa mga mahirap and then sa mga taong wala ding kakayahan na mangarap. Kasi pag nakikita ka nilang determined, parang nakaka-inspired ka na din ng tao.